pupuntahan talaga namin doon aside sa Okayama Castle is yung Zen Garden. Isa siya sa mga tatlong pinakamagagandang Zen Gardens dito sa Japan. Hey there, poor traveler. We are Vince and Josh. Wala na kami sa Osaka and we're here sa Okayama. Napaaga yung dating namin. Bullet train just yung ginamit namin. And nasa 40 minutes lang yung travel from Osaka to Okayama. From Osaka, pupunta kami sa Matsue sa Shimane Prefecture, kung saan kami magstay ng 4 days. Passengers traveling between Kansai and Chugoku or Kyushu regions usually find themselves dito sa Okayama. Usually kasi, dito nagpapalit ng train. And kung isa ka sa kanila, you might want to make the most of your layover time dito. By the way, gamit pa rin natin sa journey na to ang Sanyo-san in Area Pass. Covered na ng pass na to ang Sanyo Shinkansen or bullet train from Shin Osaka to Okayama Station. Ang normal price one-way nito ay nasa 6,460 yen or 2,500 pesos. Per person yan guys ha. Pero wala na kaming binayaran kasi included na to sa area pass natin. Meron tayong separate video discussing the different types of Japan passes. Kung paano kayo matutulungan para mas makatipid and ma-maximize ang stay nyo sa Japan. You may check the link in the description or link sa taas ng video na to. Perfect ang Okayama as a stopover kasi may dalawa tayong marirecommend na pwedeng puntahan dito. Una ang Okayama Castle, pangalawa ang Korokuen Garden which is one of the 3 great gardens of Japan. Ang maganda dito, magkatabi lang ang castle and ang garden. Kaya tara, simulan na natin ang adventure natin dito sa Okayama. Oo nga pala, in this video, titignan natin if worth it bang i-explore ang Okayama based sa mga stops na pupuntahan natin. Kung dapat ba nating silang i-include sa itinerary. O baka kailangang i-rethink it kung hindi natin siya ma-recommend. Pero remember tipiters, personal take ko to ha. Kung meron kayong ibang take or if nakapunta na kayo dito and na-enjoy nyo naman, that's okay. Pwede nyo i-share ang experience or thoughts nyo sa comment section ng video na to. We have 3 hours para itour ang Okayama. Then after yun, didiretso kami na Matsue. So yun, first order of business is maghanap ng lockers. Actually, may nakita na kami. May nakita kaming mga available na lockers. Kasi parang may smart system sila sa loob ng train station para makita mo yung mga lockers na available and kung saan yung mga locations nila. So yung rates ng mga lockers, depende yan sa sizes. Yung sa amin, large na locker yung kinuha namin. So, nasa 800 yen each locker. Dalawa yung kinuha namin. Kasi may dalawa kaming malaking bags and dalawang punong-punong backpacks. Yun yung kinuha namin. So, 1,600 yen yan for the both of us. Kaya ngayon, ito, check namin yung menu ng restaurant kung saan kami kakain. Para matry namin yung mga sikat na mga dishes dito sa Okayama.
Paano na kinain namin is Okonomiyaki Common S. Common. Letter K. Hindi common, kundi common. So, dalawa lang yung in-order namin. Yung famous nila na oyster okonomiyaki. Tsaka yung udon. Pinaka nagustuhan namin ni Yosh yung udon. Lalo na nung medyo naluto na yung sweet sauce. Panalo na. Yung oyster masarap din pero nothing special. Nasa siyang okonomiyaki. Pero parang walang twist. So yan. Kaya ito na. Isang mahabang lakaran after ng lunch namin papuntang Okayama Castle. So 20-minute walk siya. Hopefully kayanin ng paa ko. Hindi kakayanin yan. Let's go! Pupuntahan talaga namin doon aside sa Okayama Castle is yung Zen Garden. Ano pangalan ng Zen Garden, Yosh? Hindi ko tanda. Makikita nila sa screen. Ayan. Kita nyo sa screen ko anong pangalan ng garden na pupuntahan namin. Isa siya sa mga 3 pinakamagagandang Zen Gardens dito sa Japan. So, nasa loob din siya ng Castle Grounds. Yan. So, doon siya matatagpuan. Yeah, ito. Ano pa yung dalawang remaining na Zen Gardens sa maganda? Located sila sa Ibaraki tsaka Kanazawa. So yung sa Kanazawa napuntahan na namin yun noong 2016. Yung sa Ibaraki hindi pa. Kaya ito targetin natin mapuntahan yun. Finally, Okayama Castle. And sa background, yun siya. Yun. Yun. Pero if you're interested, and kukunin namin yung admission fee if meron. Or kung libre, edi go. Tapos yung susunod namin pupuntahan is yung Korakuen Garden. Pero hindi pa na siya garden, guys. Ayan, papakita ko. Ayan, sa background ko. Ayan. Ayan yung island din. Parang island. Forest siya, di ba? Hindi siya garden. So pupuntahan natin yan after natin dito sa castle. Kilala din sa tawag na Crow Castle dahil sa black ang kulay ng pintura nito sa labas. It was originally built in 1597, pero kasama sa mga nasira during World War II. Pero nireconstruct nila noong 1966. We decided not to enter kasi kakapusin sa oras. At this point, may 2 hours na lang kami and mas pinili na lang namin magtagal sa garden. After ng castle, dito na kami sa Korakuen Garden. Walang masyadong pila. Parang kami lang. $410 yung entrance fee dito sa Korakuen Garden. May dalawa kayong option. Pwede kayong pumila dun sa teller. May tao. Doon kayong magbabayad ng pera. Or may ticketing machine din sila. So, doon kami bumili dun sa ticketing machine. Tapos, ang ganda ng ganda ng mga tickets. Iba-iba yung design per ticket. Kaya, happy.
pang souvenir. Check na natin talaga kung pasok sa top 3. Wow. Sayang. Hindi natin inabutan. Kaya may inabutan yung punong to. Namin di inabutan din sa autumn. Kundi nalagas. Sobrang palagas na yung mga autumn colors. What you're made for, and there's nothing that is too late for. Developed in 1687 para sa entertainment purposes ng mga high-ranking officials that time and para sa mga bisita nila. Ang ganda dito. Sari-saring kulay ng autumn season dahil sa mga dahon from cherry, plum, and maple trees. Ang maganda dito is yung kita ang Okayama Castle as a backdrop. At saka ang laki ng garden. Ang peaceful lang talaga dito. Naisip ko lang bigla na so far, ang hindi na lang natin napupuntahan na Great Garden dito sa Japan is yung Mythos Kairakuen. Hopefully by next year, makomplete na natin ang Great Gardens of Japan. But I'm here, so don't you worry, 'cause you know I'll be there in a hurry. Out of the cold into my warm hands in the sun. It's already begun. You are my one. We just dance, find romance, second chance. We don't need to worry at all. Sabi sa mga online sites, this week daw yung in full autumn colors, lalo daw yung kulay orange, pero apparently wala na sila. So if may makita yung mga ganong mga forecast online, siguro mas agahan nyo ng 1 week to be safe yung punta nyo dito sa garden or kung sa amang parts kayo ng Japan pupunta para mag-autumn. Overall, kahit na reconstructed na lang yung castle, ang ganda pa rin niya. Nakadagdag pa sa appeal na nakatayo siya along the river. Tapos, across the river, nandun ang Korakuen Garden, na isang well-manicured landscape. Ang ganda during autumn season. Feeling namin same level ng ganda kapag spring or sakura season din. Kaya eto, para sa akin, worth it ang stopover natin dito sa Okayama. And deserve ng Korakuen Garden ang mapabilang sa one of the 3 great gardens of Japan. Sana sa susunod na balik namin dito sa Japan, ma-explore namin ang iba pang magagandang stops dito sa Okayama. Share ko lang tipiters, na-meet pala namin si Mr. Takazawa while waiting sa bus. Nag-stay daw siya sa Philippines for a time. Nakapag-explore daw siya ng Batangas and Tagaytay noong kabataan niya. Kakatuwa, after ng kwentuhan natin with him, binigyan niya kami ng chocolates. Ang thoughtful lang niya as a person. Nice meeting you po, Mr. Takazawa. Okay, tara na at pumunta na tayo ng Matsue. Nga pala, covered pa rin ng Sanyo Sanin Area Pass ang train ride natin from Okayama to Matsue. If wala tayong Area Pass, ang one-way train ride na to ay aabot ng 6,140 yen per person. That's 2,362 pesos kapag kinonvert.
Buti talaga at may area pass tayong binili. After 3 hours, nandito na kami sa Matsue. 3 o'clock kami umalis doon. 6 o'clock PM na din. That's 3 hours. Marami kasing mga stopovers. Pero ngayon, check-in na muna kami. Then after nun, dinner. After namin mag-check-in, ito na. Dinner time. So dito kami sa Sukiya. Kakain. Ang layo na lalakad namin para sa Sukiya. Pero yung gusto namin na soba place, hindi siya bukas. Sarado siya every Tuesday. Kaya naghanap na lang kami ng medyo familiar na place na hindi na naman kailangan mag-isip kung ano kakainin. So ito, Sukiya. Yan. Okay. Wala nung ano, chopsticks. So kakain tayo. Busog-busog. Mas masarap to kaysa sa Matsuya. The best talaga. So, Kia sa trip na to. Ano gusto ko dito, malasa yung beef. Tapos yung sauce din na ginamit. Super sarap din. Tapos sakto yung spring onions na ginamit. Hindi yung sa Matsuya parang gabi. 1/4 yata laman ng bowl ko. Spring onions. So, wala na akong nalasado kundi sibuyas. Tapos kulang na alat doon. Ito, perfect. So, yun lang guys. So, lalakad pa kami pa uwi. Yun lang for today's video. So, if hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. So, if may plano kayo mag-travel to Japan, huwag nyo kalimutan, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye-bye!